Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11 o'clock in the morning here in the Philippines at it's a Sunday today. No? Happy Sunday sa inyong lahat sa mga nag-church dyan. Ang pag-usapan natin ay itong si First Lady Liza Araneta Marcos, itong ating First Lady natin. No? Ito yung ating topic ngayon. No? Usap-usap lang tayo dito sa vlog ko. Okay? So, because it's Sunday, so pag-usapan natin ang bahagi ng kultura ng Pinoy, itong ating pamilya, no? Ang Pilipino naman makapamilya yan no? Binavalue natin yung ating pamilya. So, itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay siya yung guest of honor doon sa Bacolod sa mass wedding, no? So meron doon 2023 na kinasal o couples na kinasal doon, no? Imagine the year is 2023 at yung kinasal ay 2023 rin. Ang number of couples yan, ha? So ang sobrang dami yan, 2023 couples. Okay? So yan ang ating pag-uusapan kung ano ang nangyari doon sa Bacolod with First Lady Liza Araneta Marcos na naging guest of honor. Pag-usapan natin yung ano ang kanyang speech, no? Tungkol sa pamilya, kung ano ang kanyang speech tungkol sa mag-asawa, at nag-share ito ng kanilang love story kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin yan pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe, i-follow sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa vlog natin. Pag-uusapan natin itong mga ganito ring bagay, no? Tungkol sa pamilya ng ating First Lady, Presidente Bongbong Marcos. Updated rin kayo, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. At Caveman Coffee, bili na kayo sa Shopee because this is recommended by Donmar TV. Okay, 22% off yan. That is available sa Shopee. At ang Donmar TV t-shirt, which is also available sa Shopee, bili na kayo bilang suporta nyo sa Donmar TV. Okay. So, pag-usapan natin kung ano yung nangyari sa mass wedding ceremony sa Bacolod, which is invited ang First Lady. No, alam naman natin na marami ngayon ang controversial na pinagtatapik o pinagko-content ito ng mga vloggers ngayon, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, tungkol nga dyan, no? Ewan ko ba bakit yung mga vloggers na yan inggit na inggit dito kay First Lady Liza, no? Yan, isa na yan si Maharlika, no? Lagi nitong tinitira ni Maharlika as time goes by, itong si Maharlika ay very obvious na insecure dito sa First Lady. Baka itong si Maharlika ay insecure dito kay First Lady Liza. So sa kanya yan, no? Hayaan natin si Maharlika sa kanyang opinion. Ngunit in the other side, pag-usapan naman natin ang mga magagandang nangyari dito sa ating First Lady. Kasi dito sa channel natin, pro-government tayo at naniniwala tayo sa pamilyang Marcos, no? Na lahat ng kanilang ginagawa ay para sa ikabubuti ng taong bayan. Okay? So, ano ba ang mga nangyari doon sa Bacolod sa mass wedding, specifically sa kanyang speech dito ni First Lady Liza Araneta Marcos? So ayun nga, nagmensahe siya sa mga couples doon, no? At shinare niya yung love story
ni Presidente Bongbong Marcos, with sa kanyang husband, no? So sabi niya 30 years na pala silang married nitong si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang sinabi niya at parang pinagyabang niya yung 30 years na sila, no? So yung 30 years, guys, mahirap 'yan, 'di ba? Mahirap 'yan abutin kasi alam naman natin na yung kulturang Pilipino, sometimes yung couples nag-aaway, nagkakahiwalay dahil sa pera, no? So itong si First Lady Liza Araneta Marcos, syempre mga mayayaman itong si PBBM at si First, hindi siguro sila magkaproblema diyan when it comes to money. O kung ano man, hindi lang sa pera, ha. Sometimes ang couple, ako bago pa naman akong nakasal this year, no? Last 2022, no? Bago lang ako nakasal at kahit nga hindi pa kami 1 year ng asawa ko, mahirap talaga ang buhay ng isang husband, no? So marami kang dapat i-adjust, no? So para sa akin, itong sinabi ni First Lady Liza na 30 years na sila kay PBBM, ano yan? Mahirap yan, no? 30 years, you're being loyal to your husband. And vice versa, PBBM, loyal sa kanyang ni FL Liza, no? So, yan, shinare niya yun at 30 years na pala sila. At ang kanilang wedding anniversary will be this coming April 17. So, April 17 pala sila kinasal, no? So, malapit na yan, no? Next month na yan. So, shinare niya at nag-advise siya dito sa mga couples sa Bacolod, no? Na bakit sila tumagal ng 30 years. So, ito yung konting mensahe at konting advice ng ating First Lady Liza. No, so dahil nag-advise siya doon sa Bacolod sa mga couples doon, so itong content natin, i-advise na rin ito sa mga couples diyan ngayon, no, na nanonood natin. So ang sekreto dito na 30 years na sila is, sabi ni FL Liza, no, ang kanyang advice, yung courtship will be maintain, no? Dapat raw yung husband nandun pa rin yung courtship, no? Parang nagko-court pa rin, no? Isipin niyo mabuti nung panahon na yung asawa niyo o specifically yung husband ay nagbigay pa ng bulaklak, ng yaya pa ng kumain sa labas, ganun, dapat ma-maintain nyo yun, no? Sabi pa nga niya dito na dapat meron pa ring date night. So as much as possible, kung hindi kayo busy, dapat sabi yan ni FL Liza na mag-dinner pa rin kayo, yung kayo lang dalawa. Kung meron na kayong mga anak, bigyan nyo ang sarili nyo ng time na makapag-dinner kayo ng kayo lang dalawa, na makapag-usap kayo sa sarili nyo. Okay? Share your memories. Mag-date night, meaning hindi nyo pag-usapan ang inyong mga problema. Pag-usapan nyo ang mga bagay na ikinatuwa niyo noon. Yan raw ang dapat i-maintain. Okay? Which is, ako agree naman ako dyan, no? So, sabi pa niya dito na take care of each other. Okay? So, simple. Kung ano man ang mga lakad ng isa't isa, dapat as much as possible, kung pwede nyong madala ang inyong partner, kasi meron namang lakad na pwede mong isama ang inyong partner. As much as possible, isama natin ang ating partner. Pero kapag hindi, no, always, anong tawag doon? Teka muna, ha? Okay, always na magbigay ka ng
act na talagang you care for your partner. Sa anong paraan? Okay? So, sabi niya dito, be the number one supporter. Kung saan man pumunta ang iyong partner, kung saan man siya maligaya, kung ano ang kanyang mga ginagawa na you as a partner ay mag-guide sa you will guide your partner in the right path, di ba? Kasi alam naman natin na sometimes ang partner natin ay merong ginagawa na mali, nandyan tayo para mag-guide sa kanila. And vice versa yan, ha? So, always be the number one supporter at susuportahan natin siya sa kanyang sa kanyang career o sa kanyang hobby. Lahat na. You have to support your partner kung saan siya masaya. So vice versa rin, yung husband should support the wife also. Kung ano mang ang ikinaliligaya ng bawat isa, magsuportahan kayo. Okay? So that's one way of taking care of each other. Okay? Kung magkasakit man o sa mga plano nyo sa pamilya, you have to take good care of that. Okay? Sharing of ideas, not only your idea, but you have to consult your partner kung meron man kayong mga idea tungkol sa pamilya nyo. Importante yan, ha? Communication. So, ang last but not the least na sinabi ni First Lady Liza is, dapat raw masaya lagi ang bahay ng mag-asawa. Okay? This is very broad. Dapat ang mag-asawa, kahit walang pagkain sa lamesa, dapat masaya pa rin kayo. Okay? Anong ibig ko sabihin dyan? Hindi naman, do not take it literally, no, na walang pagkain sa... Siguro, ang ibig kong sabihin, kahit hindi maganda o wala mang pagkain dyan sa lamesa, dapat hindi yan issue sa isang couple, no? As husband, no? Kahit ganyan lang ang ating pagkain, let's see to it na ang ating priority ay yung respeto sa isa't isa. Importante yan eh. Kung ano man ang maibigay ng iyong asawa, tanggapin nyo. Huwag na kayong para sabi ng, alam nyo namang iba, ito lang yung maibibigay ko o yung mga ganyan ba? So, hindi tayo mamimili kung ano yung naibigay lang ng ating partner. No? Kasi sa buhay ngayon, no, especially dito sa Pilipinas, mahirap. So, we have to understand each other. So, maraming mga bagay na pwedeng maging masaya ang tahanan natin. Maging masaya ang bahay natin, no? Always give good manners sa iyong mga anak, no? So, kung sa ganung paraan, no, kung masaya ang pamilya, you respect your children and your children respect you, so masaya yung bahay. Kahit iba kasi yung status ng mayaman at yung mga poor people, no? Yung poor people naman, dapat laging tandaan natin na hindi pera ang lagi yung nasa utak natin. Hindi pera. Kasi yung pera ano yan yan, may kasabihan nga tayo, money is the root of all evil. Diba? So, as much as possible, ang isang couple, hindi pinag-aawayan yung pera. If you can control it, you can control na hindi kayo mag-away, much better. No? Pero kung hindi ninyo maiiwasan na mag-away kayo ng pera, you cut it right away. No? As much as possible, wag niyong palakihin. Yun ang ibig kong sabihin. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. If you just pray, no? If may trust ka sa Panginoon, bibigyan at bibigyan ka ng mga grasya, ng mga graces
sa ating Panginoon. Just trust me, no? Pray, you ask it from God, and ikaw ay bigyan, no? Just pray for your family. Pinanganak tayo dito sa mundo para maging masaya. Hindi tayo pinanganak para malungkot, no? No? Ang ating Panginoon ay nag-share ng life, no? Nag-share siya ng life sa atin para magiging masaya dito sa mundo, hindi para malungkot. Okay? So, yan ang mensahe ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Maganda ang kanyang mensahe at itong presidente natin at itong si First Lady one of the good example sa atin na ikapupulot natin ng lesson kung paano aabot ang isang couple ng 30 years and so forth. Okay? So, ano ba ang ibig kong sabihin dito, no? Na itong si F. Eliza as a whole, masasabi ko na successful wife and a successful also hindi naman successful first lady kahit hindi pa tapos ang kanilang kasi pinag-vlog ko itong si F. Eliza dahil para na ring ipinagtanggol ko siya sa mga bumabatikos sa kanya, especially yung mga vloggers na mga insecure dyan, na mga inggit. This only shows na nag-vlog tayo kay First Lady Liza Marcos because she has a good heart. Itong babae na ito, itong First Lady na ito, no? Hindi nyo nakilala bilang isang wife. Nakilala nyo lang siya bilang First Lady. Especially sa mga vloggers dyan na nagbabati ko sa kanya, nakilala nyo lang siya as First Lady na tinaniman ng mga issues para marami ang magalit, no? Pero hindi nyo nakilala bilang tao itong si First Lady Liza. Hindi nyo nakilala bilang isang wife. Okay? Na as a whole, itong babaeng na ito, itong First Lady na ito, ng isang wife ng isang presidente ng Pilipinas, ay maganda ang kanyang loob at panglabas. Okay? Yun lang, may mapupulot tayo na lesson dito. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating vlog ngayon at comment kayo, tama ba ang mga advices dito kay First Lady Liza sa mga couples dyan sa Bacolod? Shout out nga pala dyan sa mga taga Bacolod. Mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo sa mga advices ni FL Liza at babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, like at share itong video natin sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa marami. And also, subscribe and follow na rin para lagi kayong updated sa bago nating vlog. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Mabuhay ang Pilipinas. Happy Sunday sa inyong lahat. Have a great day and God bless sa inyong lahat.